Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing titirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Ezekiel, ang mga Israelita ay napatapon sa iba't ibang kaharian ng Middle East. Una, ang kaharian ay nahati sa dalawa. The Kingdom of Israel in the north and the Kingdom of Judah in the south. Pangalawa, ang dalawang kahariang ito ay natalo ng ibang mga kaharian. Ang kaharian ng hilaga ng Israel ay natalo ng mga Assyrians at pinatapon sa mga lugar na nasa ilalim ng Assyrian Empire. Ang kaharian naman ng Huda sa timog ay tinalo ng mga Babylonians at pinatapon sila sa mga nasasakupan ng mga Babylonians. Pati na ang lungsod ng Jerusalem at ang templo ng Diyos na nandoon ay sinira. Sa ganitong malungkot na kalagayan, nagsalita si Ezekiel. Mabuti ang balita na dala niya. Titipunin uli ng Diyos ang mga Israelita kung saan sila ipinangalat. Ibabalik uli sila sa kanilang lupain at hindi na magkakaroon ng dalawang kaharian. Magkakaisa na lang sila at pamunuan sila ng isang hari na kasing galing ni Haring David. At hindi lang kasing galing, mas magaling pa nga. Mananatili sila sa lupain ng Kanaan na ipinangako sa kanilang mga ninuno. Paparamihin sila ng Diyos at mamumuhay sila ng mapayapa. Mananatili ang Diyos sa piling nila at kikilalanin silang banal na lahi ng lahat ng mga bansa kapag ang kanilang templo ay naitayo na muli.
Sa pamamagitan ng mga pahayag na katulad nito, pinatingala ng propeta ang mga tao na huwag mawalan ng pag-asa. Ang kanilang paghihirap ay pansamantala lamang. Patuloy pa ang pagtakbo ng kanilang kasaysayan at ito'y mauuwi sa kaligtasan. Iaangat uli ng Diyos ang kanilang bayan. Hindi tinatago ng propeta ang kahirapan at kasawian na kanilang dinadaanan, pero hinihikayat sila na patuloy na manalig. God will restore them. Sa gitna ng malalim na gabi, akala natin ganito na palagi na hindi na magliliwanag. Pag tayo'y nakakaranas ng matinding hapdi, akala natin na wala ng lunas. Ganun din ang nararanasan natin sa ating buhay. Sa mga sunod-sunod na kabiguan o kahirapan, parang hindi na tayo makakaahon. Oo nga, siguro hindi na tayo makakaahon kung aasa lamang tayo sa ating sarili. Maring sabihin natin na ginawa ko na ang lahat ng paraan. Wala pa nang nangyari. Pero may Diyos tayo. Siya ang maniligtas. Hindi lingid sa Kanya ang nangyayari sa atin. Tumingala tayo sa Kanya. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang assurance sa atin ng Diyos na nagbigay ng Kanyang kaisa-isang anak sa atin. Yan ang assurance ng Diyos na nag-alay ng sariling buhay niya sa atin. Kumapit tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. O Diyos, palakasin mo ang aming pag-asa na nakasalalay hindi sa aming galing, kundi sa iyong pag-ibig sa amin. Oo, O Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo ay hindi lang mayroong Diyos, kundi may Diyos na nagmamahal sa amin at maaasahan namin. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.